Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. So, ito si Octavia. We are going out for a ride. Gumawa ako ng mga videos tungkol sa bike check. At sana mapanood nyo iba pang mga videos. Right now, we are gonna do additional bike checks. Ito yung ginagawa ko namang bike check na yung before the ride itself, yung the actual ride. Kasi yung mga bike check na dinescribe ko dun sa yung chain slack, tire pressures, yung controls, you can actually do that anytime. Ito, dito, as in actual ride tayo, we can do things to make sure that we are better, safer riders. Magsimula tayo sa, let's say, nakaupo tayo sa bike ngayon, di ba? So, pakiramdaman ko yung suspension. May tumutunog ba? Niyuyugyug ko ngayon yung motor. May tumutunog ba? May nararamdaman ba akong kakaibang pakiramdam? May lumalagotok ba? Wala, di ba? That's the rear suspension, that's the bike itself, niyuyugyug ko lang. Tapos, apply natin yung front brakes. Tapos, itulak lang natin yung front suspension. May nararamdaman ba akong lumalagotok? Meron. Kasi, yung steering head bearing ni Octavia, humihingi na talaga ng repair. Ano pa ba? Full lock? Meron bang binding? Wala, di ba? Okay. Now, check ko lang yung motor kung meron bang kumakalabog. Tingnan natin. Yan, wala, di ba? Okay. So, napakasimple lang naman nun. Actually, kung tutuusin, ang mas gusto ko, mas detalyado pang bike check. Hindi naman lahat katulad ko na meron pagka obsessive compulsive or OC, may pagka OC. So, simple lang yung sinashare ko muna ngayon. Then, let's do some, nag-prime yung fuel pump, that's a good sign. Wala tayong nakikitang errors or any message sa display. Then, I can just look into the display, tingnan natin. Diba, mukhang wala naman ako nakikitang kakaiba. Okay? I-reset ko yung trip meter kasi yun yung mahalaga. Yung first 500 meters nitong biyahe natin. So, i-reset lang natin yan. Okay? Yan. Okay na yan nandyan. Naka-reset na. Then, mamaya, dun sa labas, pag start natin, I will just check kung gumagana yung mga controls. Kung gumagana yung cockpit. Siyempre ngayon, yung starter, check natin kung gagana yan. Gumana na yung ignition switch. Hindi ko na ginagamit yung hazard switch, so disabled na yan. I can change modes, okay yan. Teka, wait. Gumagana yung signal lights. Okay, let's go out. Yan o, pinapakiramdaman ko muna. Kaya ako nakaupo, kasi pinapakiramdaman ko kung meron lang kakaiba while rolling the bike on its own. Diba? Okay, so far wala naman. Madumi ang paligid namin. Okay, eto. Isarado ko muna yung gate. Magpatuloy tayo. Wait lang ha. Wait lang. So again, this is bike check. Before every ride, na-check ko na lahat kanina yung dapat kong i-check. Yung sa stationary, tire pressure, chain slack, yung controls, visual inspection, yung level ng oil, level ng coolant, and marami pa akong pwedeng i-share pero sinisimplahan ko lang. Wait lang, masikip yung Under Armour ko, yung zipper. Okay, so sinisimplihan ko lang. Right now, this is the actual ride. Na-check na natin kanina. Steering, kung may kumakalog. Suspension, kung may kumakalog. We start the bike. Fuel prime. It starts. Hayaan lang natin 60 seconds. Okay? Yung 60 seconds na yan, yung ECU, it has enough time para mag-switch from open loop to closed loop. Yung fueling niya. Naipaliwanag ko na yung open loop, closed loop sa isang video. Papaliwanag ko na lang ulit sa susunod. Basta ang mahalaga lang, mabigyan natin ng time na yung ECU mag-switch from open loop to closed loop. Kasi pag closed loop,
gumagana na yung oxygen sensor. Pag gumagana na yung oxygen sensor, magiging mas maayos na yung fueling ng motor in terms of efficiency, in terms of, well, emissions. But anyway, marami pang usapin tungkol sa fuel delivery and fuel efficiency, but sa ibang video na yan. 60 seconds is all I need. Right now, 30 seconds na lang, okay na akong umandar. Hindi natin kinakailangang painitin ang motor ng more than 5, 10, 15 minutes tulad ng ginagawa ng iba. Ginagawa lang yun para sa mga karburador na motor. Like let's say, yun, yung Bajaj na yun, na CT100, karburador yun. Yun, pwedeng dapat painitin talaga yun ng matagal. Kasi yung karburador nun, magve-vaporize pa yun, atomization, blah blah blah. Again, kapag ganitong ECU bike, 60 seconds lang, pwede na yung iandar kasi nag-close loop na yung fueling. Hindi na tayo mag-aaksaya dito ng gasolina na nakatigil tayo, wala tayong nararating. Di ba ang fuel efficiency, ang fuel consumption is kilometers per liter or liters per kilometer or per 100 kilometers, di ba? So paano ako makaka-achieve ng kilometers o ng distance kung wala akong nararating at nakatigil lang ako dito? Nag-aaksaya lang tayo ng gas. Okay? Now, ito yung sinasabi ko kanina na first 500 meters, yun yung pinakamahalaga. Naka-zero tayo ngayon sa trip meter ko. Yung first 500 meters na yon, that is more than enough to warm up the engine. Hindi natin problema ang makina. Wag tayong masyadong magpaka-focus sa pagpapainit ng makina. Iinit at iinit yan. Hindi yan yung mahalaga. Secondary lang ang makina. Yan, naka-over 60 seconds na tayo. Naka-close loop na ngayon si Octavia. Pwede na akong lumayas. Hindi ko kinakailangang maghintay ng 5, 10, 15 minutes. Wag tayong mag-aksaya. Okay? Ng gasolina at saka ng oras. Let's go. Ituturo ko sa inyo yung mahalaga na dapat pinapainit. Again ulitin ko lang, ibabalik ko lang nakapag-bike check na tayo. Stationary bike check. Naset na natin yung tire pressure and everything. Okay na yung bike. Ngayon naman, itong first 500 meters, tingnan natin kung okay ba talaga. It shifts to first. Nag-shift siya. Nawala yung gear indicator light. So, naka-first gear na siya. Kumukutitap pa yung ABS light. Mawawala yan mamaya. Pagdating ng mga siguro 10 kph, andar tayo. Yes, pagdating ng 10 kph, nawala na yung ABS light. That means the ABS has no problem. Okay yan. Yun. So, okay tayo sa ABS, walang warning in display. Nakaka 100 meters na tayo. Sa first 500 meters, ang pinakamahalagang warm up, yung tires, yung suspension, tsaka yung brakes. At napakasimple lang, hindi ko na kukomplikaduhin. Hindi ko na susundin yung complicated na step na ginagawa ko personally. Ituturo ko na lang yung basic. Yung mas... Then, magpapagas nga pala tayo. Wait na. Hindi. May 2 bars pa. Pwede pa tayong umikot dyan. Okay, sige din, magpagas na nga lang tayo para ano. Ang ituturo ko sa inyo is yung basic lang. Okay, we're going to take a right. This is Pasong Tamo. Ito, okay. Arangkada, brake, front brake. Arangkada, front brake. Arangkada, front brake. Arangkada, front brake. Ayan. Pag ginagawa ko yung arangkada, naglalaro yung suspension kasi nag-i-squat yung motor, nag-i-squat yung rear, yung shock. Okay? At pag binitawan ko yung arangkada, nagda-dive naman yung front suspension dahil ng engine brake. So yung motor, naglalaro siyang ganyan. Naglalaro yung suspension. Now, warm up lang yan ng suspension kasi yung suspension oil, para mo makuha yung optimum working temperature niyan, you have to ride longer and you have to be a little bit playful sa suspension. So talagang heavy acceleration, heavy braking para malaro mo talaga yung suspension, or you can ride the dirt or off-road. But anyway, so yung suspension, di ba? Nalalaro yung suspension. Ano mangyayari din pati pag nag-squat tayo at nag-grip yung hulihang gulong,
umiinit yung gulong. Pag nag heavy braking tayo, umiinit yung unahang gulong. So yun ang mahalaga, yung pagpapainit, pagwo-warm up ng gulong, ng suspension. And by doing just that, acceleration and braking, first 500 meters, umiinit na rin yung brake pads, yung brake components. Kasi yung mga yan, yung tires, yung suspension, saka yung brakes, mas maganda sila kung sila ay nasa working temperature nila. Hindi sila actually gumagana ng maayos kapag sila ay malamig. So yung first 500 meters ng aking ride, every day, every time I ride, yan, nakaka 300 meters na ako. Pagdating dun sa sunod na stoplight, fully warmed up na. Kumbaga, nagising ko na yung suspension, yung tires, saka yung brakes. Okay na ako dun. Pwede na akong pumunta sa aking normal pacing. Shifting, check the shifting if it's working. Fourth gear, brake, heavy braking, downshift. Naku, green, dire-diretso. Okay. Ay, puro green. Okay, anyway. A little bit of off-roading sa Pasong Tamo, and that's it. That's it, pansit. The first 500 meters of my ride, nasimulan ko nang painitin yung gulong, yung suspension at yung brakes, na yun yung pinakamahalagang pinapainit. Tapos sunod na lang doon yung makina. Yung makina ngayon umiinit na yan. Ang mahalaga lang talaga sa makina, yung from open loop magpunta siya sa closed loop kapag naka-ECU. Okay, kapag naka-ECU, I'm talking about ECU engines or electronic fuel injected engines. Tayo muna ay mag-inject ng gasolina para tayo makapag-ride. So that's it. The first 500 meters of my ride, that's the most important thing to do. Alright, so as I was saying, maraming salamat sa panonood ng video na to. As I was saying, yung first 500 meters, yun yung warm-up phase ng every ride. Tandaan natin, ang pinapainit talaga na mahalaga is gulong, suspension, and brakes. At magagawa natin dyan by doing a simple technique, accelerate and brake, accelerate and brake, accelerate and brake. First 500 meters, huwag nyo munang walwalin. Huwag nyo munang i-top speed. Grabe naman. First 500 meters, tatop speedin nyo kagad, tapos iba-banking nyo kagad. Huwag muna. Okay? So, ganun lang kasimple. First 500 meters of every ride. Okay, so see you on another video dito sa Man Cannot Ride. And that next video is in 3, 2, 1.